O pag-usapan po natin dahil ako na naman ay nakapag-usap sa ating confidential source na in the know talaga kung anong mangyayari. Pero ito naman pong aking sasabihin ngayon, corroborated. Dahil alam naman nyo, ako'y nanggaling naman sa Kongreso rin, ng 17th Congress. So nung sinabi ng confidential source itong mga bagay-bagay na ito, kinumpirma ko naman sa dalawa kong mga dating kasama sa Kamara de Representante. Alam nyo ba ho, na para masigurado ang numero, 1/3 ng Kamara de Representante na maghain ng impeachment complaint sa Senado, anong ginagawa ng liderato? Well, tingin ko yung mga dati-dating ginagawa, yung sinabi ni Cheese Escudero na ginagamit ang AIX, tupad at kung ano-ano pa para garansya na pipirma ang mga congressman sa impeachment complaint lamang kay Inday Sara, ganyan pa rin po yan. Tuloy pa rin yung AIX tupad. Pero ang buhay ng congressman talaga, yung projects, yung mga kalye at mga buildings na sila'y nangungumisyon dahil nga merong kuntsabahan sa panig ng district engineer at saka ng district congressman. So lahat ng bidding sa mga project ng mga district congressmen dapat ibigay ng district engineer doon sa kontratista ng congressman. At dyan nga nagkakaroon ng mga porsyento-porsyento ng mga unang panahon, 5% kapag building, 10% kapag kalye. Ngayon, lumalabas, sabi nga ni Mayor Magalong at mga naman lumalabas sa mga testimonya ng mga taga-DPWH, hindi na po yan 5 to 10%. As high as 70, pero alam natin na si Bangag, si Marcos Jr., according to Zaldico, 25% ang kinukuha. So ngayon sabihin na natin ang naging SOP ay 25%. Napakalaki pa rin po niyan. Kung ikukonsidera mo na ang proyekto ng infrastruktura, meron na pa po yung inputted na 15% kita para sa kontratista. So kung meron 25% plus yung 50%, minimum 40% nawawala sa proyekto. Tanggalin mo pa yung mga taxes dyan sa kalahati. So ibig sabihin, kalahati lang talaga ang dapat na ginagastos natin na halaga para sa mga infrastrukturang proyekto at karamihan talaga ay napupunta na sa korupsyon. So anong mang gagawin nila ngayon? Well, tuloy po yan. No? Lahat yung mga AIX, mga tupad, tuloy pa rin po yan. Ang makakatanggap lang yan ay yung mga lalagda sa impeachment. Ngayon po, ang sabi ng aking informante at nakumpirma ng dalawang nakaupong kongresista ngayon, kapag hindi ka daw pipirma sa impeachment, naka-hold either ang bidding o ang award ng mga proyekto sa kanilang mga distrito. Napakahirap kong gawin yan. Kasi ang gawain sa Kongreso at saka DPWH, hindi na nila inaantay yung pagpapasa ng pantaunang budget. Bago pa matapos ang deliberasyon ng Kongreso sa pantaon ng budget, binibid out na yan. So kung ang proyekto ay popondohan ng 2026 budget, nabid out na yan ng last quarter of 2025. At karamihan ng mga hinayupak sa congressman na yan ay nakakatanggap na ng advance. Pag-award, binibigay na lahat yung mga kanilang kinakailangan na tongpats. Ano ang ginagawa nila? Ngayon ang ginagawa nila, wini-withhold yung certificate of award or wini-withhold yung certificate of award nga o yung pag-release ng pondo sa mga proyekto maski ito ay na-award na at na-bid out na. Para nga paniguro na yung mga congressman ay boboto sa impeachment. So karamihan naman dyan nakakuha na ng advance. Pero kapag hindi talaga natuloy yung award, malalagot si congressman kaya kailangan magbalik kasi kawawa naman yung kontratista na nag-advance, no? Although may mga iba dyan talaga makakapalang mukha, sasabihin nila sa susunod ka nilang bumawi, no? Pero yan po ngayon ang aking nakalap na impormasyon na walang infrastructure projects na ma-award o mabibid out para dun sa hindi pa nabibid out kung hindi pipirma ang district congressman. Kaya naman po mabigat ang presyo para pumirma kay sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Yung mga AIX, sabihin na natin makakakuha sila ng mga 300 million worth. Okay? O hindi, siguro masyadong malaki kung kada congressman. Siguro lagay na natin na tag 100 million sila. Ang tongpats dyan po pwede naman kalahati kasi alam naman natin hindi nila binibigay ang tulong sa mga mahihirap talaga na buo, no, na binabawasan nila. At well documented naman po yan. Minsan, 1/3 nga lang binibigay o 1/4 at binubulsa ni congressman yung mas malaking halaga. No?
Pero ang pinakamalaking kubra talaga ng kongresista ay yung sa infrastructure project. Bakit? Well, dapat po yan, dahil dun sa formula ni Cabral, halos lahat dapat minimum 1.5 billion worth of projects. So kung 25% kayo ng average tongpats, dapat kumikita sila ng hindi bababa sa 300 million annually. Mantakid nyo, yung halaga ng pirma ngayon, hindi bababa sa 350 million. Dahil nga po kasama yung infrastructure na kung saan kikita sila ng average of 25% ng tongpats. At siyempre, mag-i-eleksyon na sa 2028. So kinakailangan ng inaasahan ng mga congressman, meron siyang 300 million ngayon at sa susunod na taon, kung kailan magkakaroon na ng eleksyon, 2027 na, meron pang pangalawang 300 million para makumpleto at least yung 1 billion na kita kada congressman na maski kalahati gagamitin nila para sa kanilang eleksyon kasi tubo pa sila ng kalahating bilyon kung ang kanilang kubra sa 3 taon ay 1 bilyon. Yan po ay average. Kasi ang formula ni Cabral, wala namang distrito na hindi makakakuha ng at least 1.5 billion na proyekto. Kaya nga po, ang aking iniestima, 300 million kada congressman ang kubra kada taon pagdating sa infra lang. So kung ikaw ay congressman at hindi makakakuha ng 300 plus mga 100 pa sa iba't ibang mga ayuda, 400, paano? Ang iniisip naman nila, well, anyway, maintindihan naman ni Inday Sara yan, no? Dahil politiko rin siya. So baka pipirma na sila. At sa katunayan, ako'y nagtataka, no? Dahil itong aking kaibigan na byuda ni Governor Degamo na alam natin ay isa sa mga pinatay, no? Biktima ng extralegal killings na malapit at pinuntahan talaga ni Inday Sara nung namatay si Degamo. At ako mismo, nung ako'y nasa Malacanang, ako naglalapit dyan kay nasirang Governor Degamo, kay Tatay Digong. Kada kailangan niyang kausapin si Tatay Digong, ibang door o ibang gate ko siya pinapapasok kasi malakas din yung impluwensya ng kanyang mga kalaban sa Malacanang. No? So anyway, kaya nagtataka ako na, wow, kanina nakita ko na nagsasalita itong byuda ni Governor Degamo na kinakailangan daw talaga matuloy impeachment dahil nagbanta sa buhay ng presidente at ng First Lady, ito si Inday Sara Duterte. Kailan nagbanta yun? Ako naman ang nag-carry nung broadcast na yon, no? Dahil yun po ay ililipat nila si Yusek Laika Lopez sa kulungan ng mga kababaihan, no? Na talagang hindi naman dapat dahil siya ay under contempt lamang. Bakit siya padadala doon sa kulungan ng mga sentensyado ng mga kababaihan? No? At kineri ko yan live sa aking Facebook. Ang sinabi ni Inday Sara doon, hindi niya pinagbantaan ang buhay ng presidente at ng unang ginang. Ang sabi lang niya, pag may nangyari sa akin, i.e. pag may pumatay sa kanya, meron na rin siyang pinag-utusan na patayin yung mga nag-utos sa kanyang pagpapatay. Yan ba isang banta sa buhay? Yan ay isang habilin na kapag siya'y pinapatay, siguruduhin na magkakaroon ng katarungan ang pagpatay sa kanya. Ibig sabihin, conditioned. Hindi dapat gawin ang kanyang huling habilin kung hindi naman mangyayari yung dahilan kung bakit siya naghuling habilin. Na gagalaw lamang kung papapatay siya ng presidente at ng first lady. At ano naman ang sabi ng ating confidential informant? Na talagang ang bilin nitong si Marcos, wag na wag payagang maging presidente si VP Sara. Yan ang malinaw na order na pagpatay. Kasi alam naman natin na ang pipigil sa pagiging presidente Inday Sara, nakasalalay yan kung siya ay, number 1, matatanggal, mako-convict para na merong parusang perpetual disqualification from public office. O di naman kaya permanent disability or kamatayan. Kaya ang sinasabi namin, ako Inday Sara, pagbutihin mo ang seguridad mo ngayon dahil ngayon ikaw talaga nangangalampag sa lahat ng mga survey at walang kalaban-laban ng kahit sino man sa iyo para magiging presidente dahil nga kinidnap nila si Tatay Digong at kinulong sa dahig na lalo pang naging dahilan kung bakit nangangalampag ka ngayon sa survey, baka nga gurgurin ka na. Wika nga na aking kaibigan na si Maharlika. At ako'y naniniwala na talagang anytime kakabahagi pa rin niya ng plano. Bagamat ngayon, ginagamit nga nila ang pondo ng bayan para masiguro ay yung pagpapatanggal sa opisina at saka yung pagliliti sa iyo at pagkukonvict sa iyo na merong perpetual disqualification for public office nang sa ganon, hindi mo sila malampaso sa eleksyon sa 2028 dahil hindi ka nila papayagang tumakbo sa eleksyon. Kaya nga po sinasabi ko at ginagamit ito ng mga kalaban.
out of context yung sinasabi nila, nasabi kong hindi pananalunin ng mga Marcoses ang Inday Sara dahil totoo po yan. Habang nakaupo ang mga Marcoses, hindi sila papayag na maging presidente si Inday Sara Duterte. Kung hindi man daraya, sisiguraduhin nila hindi makakatakbo si Inday Sara. At kasama na yan, yung posibilidad na po pwede nilang gurgurin si Inday Sara. Kaya wag niyong mong baliw-bilukturin ang aking sinasabi. Hindi po huhupa ang aking katapatan sa mga Duterte dahil nasira ng ang buhay ko. Bakit ngayon pa ako babaliktad, di ba? Kung kailan malapit na ang tagumpay. Lahat naman tayo, nalalaman natin bilang ng araw nitong bangag. Unang-una dahil sa kanyang sariling ginawa sa kanyang katawan. Tingin ko, bibigay ang katawan dahil talagang alam naman natin yan. Nasa Biblia yan. Alagaan ang ating mga katawan dahil yan ang templo ng Panginoon. Anong ginawa niya? Well, siyempre, sinalawla niya ang katawan niya dahil sa kanyang bisyo sa pinagbabawal na polboronic. Di ba? So alam natin na hindi na magtatagal yan. Either yan ay bibigay dahil sa kanyang bisyo, at tawag doon OD, o di naman kaya bibigay yan dahil sa magmamalfunction ng ilang bahagi ng kanyang katawan na usually ay resulta ng pag-abuso sa cocaine, o di naman kaya talagang tatawagin na lang yan ng Panginoon, or matatanggal yan dahil ang taong bayan hindi na maatim ng ang kanyang pagpapatuloy sa pwesto. Kaya ngayon pa ba ako babaliktad? Hello! Pagtapos ng lahat ng aking pinagdaanan, magdadalawang taon na ako, malayo sa pamilya, malayo sa mahal sa buhay, walang kita, sinira ang pagkatao ng mga tarantadong mga tagawad committee. O ngayon pa ba ako babaliktad na alam ko na nandyan na ang tagumpay sa mga inape na mga administrasyon ni Marcos. Pero mabalik po tayo sa ating pinag-uusapan, kumpirmado ko po ngayon, merong triple verification na bukod pa doon sa mga pagbibigay ng mga ayuda sa mga kongresista para sila ay pumirma sa impeachment complaint, hindi po ngayon pinapayagan ng award ng mga proyekto ang pagbibid ng mga proyektong infrastruktura sa mga distrito ng mga kongresista kung hindi sila pipirma sa impeachment complaint. Dahilan kung bakit yung ilang mga malalapit nating mga kaalyado gaya ni Congresswoman Degamo na talaga namang pinanindigan ko na dapat magkaroon ng katarungan ng kamatayan pagkamatay ng kanyang asawa, ngayon ay nagsasalita para i-impeach si Inday Sara Duterte. Ewan ko, baka naman kasi nagselos itong si Congresswoman Degamo dahil nabalitaan, sinabi ni John Vic Remulla nung minsan ay dumalaw daw itong si Inday Sara kay Arnie Teves sa kulungan at si Arnie Teves sa pinaghihinalaan. Pero kung ako naman si Degamo, sos Mariosep naman, politika is addition. Bakit pa sa panahon na alam mong ang susunod na presidente ay sa Inday Sara Duterte, gayon ka pa ilalaglag ang susunod na presidente ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagsabi na dapat ma-impeach si Inday Sara dahil siya ay nagbigay ng banta sa buhay ng presidente na hindi naman totoo. Dahil ang pinangangalagaan niya, yung sarili niya munang buhay. Kaya siya nagbanta ng ganyan para nga maiwasan yung plano na gurgurin siya na alam naman natin ay talaga po pwedeng gawin dahil ayaw ng mga Marcoses na bumaba sa pwesto, ayaw nila na maging susunod na presidente si Inday Sara Duterte. At bago po ba kalimutan, di ba sinabi ko na, tutuluyan nila si Cheese, tutuluyan nila si Estrada, tutuluyan nila si Villanueva, 3. Tapos tutuluyan nila si Bato at saka si Go sa ICC. Ngayon naman, ginigipit ang Bilyar. Ano ibig sabihin yan? Yung 2 boto ng Bilyar. O pwedeng yan ay mawala kay Inday Sara Duterte dahil ang sasabihin nila, hoy mga Bilyar, iniimbestiga na namin kayo ngayon for insiders trading. Pakukulong din namin kayong 2 senador pag hindi kayo bumoto para sa pagpapatalsik kay Inday Sara sa pwesto. So nakikita na natin ang scheme Sa Kamara, sisiguraduhin nila na magkakaroon ng 1/3 para makarating sa Senado. Ang kanilang pamamaraan, yung mga usual na mga ayuda at saka ngayon, talagang yung heart, yung puso ng pinagkakakitaan ng mga congressman, yung kanilang infrastructure budget, hindi po pwedeng i-award, hindi po pwedeng i-bid out nang hindi pumipirma sa impeachment. So siyempre yan ang buhay ng kongresista 2 years before election. Ang inaasahan nila yung kita nila sa infrastruktura, at least kalahati, gagastusin nila muli para pambili ng boto. Kayo naman, nagpapauto, nagpapabili ng boto. Ang dapat na estilo dyan, tanggapin nyo na tanggapin. Pero lalong magbumili ng boto, lalong wag nyong iboto.
Ba't naman hindi niyo tatanggapin yung perang yan? Eh, galing naman sa inyo yan. So, hindi ako nagsasabi na para akong Pontius Pilate. Sige, tanggapin nyo. Eh, grasya yan na binibigay. Pero huwag nyo naman ibenta yung boto nyo. Tanggapin nyo dahil pera ng taong bayan yan na binabalik ng mga korap na mga congressman. Pero, iboto mo yun naman yung mga karapat-dapat nang sa ganun, eh magkaroon tayo ng solusyon sa mga problema natin. Bangag na nga ang presidente, tapos aanga-anga pa yung representante nyo na binibenta ang kanyang boto para sa impeachment. Eh ano na mangyari sa bayan natin? Eto nga, nagkakagalo sa Middle East, wala tayong remedyong nahahanap. So yung anunsyo nila na under investigation ng Villar family dahil gusto pa nilang dagdagan ng 2 pang boto, ang hindi papabor kay Inday Sara. So dun sa 5 nauna na talagang tinatarget nila na mawawala sa minorya, doon sa 4 na natitira, sinisigurado pa nila na 2 boto, Villar, ay hindi boboto para kay Sara Duterte. So ngayon, lumalakas ang posibilidad na matatanggal talaga nila si Sara Duterte dahil nga ginigipit nila pati mga senador. At 7 senador na ngayon ang kanilang ginigipit. Hindi ako magtataka kung ang susunod na gigipitin dyan ay yung magkapatid na Cayetano. Eh yung magkapatid na Tulfo naman, eh sa kanila talaga yon. So hindi na nila kinakailangan gipitin. Mantakin nyo, pati mga senador na dati-rate, eh talagang tinuturing natin ng mga mini-presidents, nagigipit na nila. At nakita niyo naman kung paano kadali sa kanila manggipit ng 2 bilyar na senador. Tinira lang ang kanilang hanap buhay, ang kanilang mga negosyo. Napakatindi po talaga ng kawalang-yaan na sa gobyerno, no? At lahat ginagawa para nga po matanggal si Inday Sara Duterte. Well, ako naman po, I go out of my way na kumalap na ganitong impormasyon. I go out of my way na magkaroon ng 3 verifikasyon kasi sang-ayon sa aking may bahay na isang dating periodista, yan ang hinihingi ng kanilang mga editor, mga triple verification. So ako naman po, dati ko na dapat na isawalat ito hanggang hindi ako nakausap ng 2 pang kongresista na kasama ko nung 17th Congress na nakaupo pa rin ngayon sa Kongreso, kung totoo nga itong balitang ito, ay hindi po ako nagsalita. So, subject po yan to triple verification, yung mga infrastructure projects ng mga kongresista, ipalalabas lamang kung sila ay boboto sa impeachment. Bukod pa po yan doon sa sinabi na ni Chis Escudero dati na yung mga ayuda, ibibigay lang yan sa mga congressman na lalagda sa impeachment. So mga kababayan ha, etong dahilan kung bakit tayo wag magkampante at umasa lang sa eleksyon ni Inday Sara Duterte, ulitin ko po, habang nakaupo ang mga Marcos, hindi nila papayagang manalo si Inday Sara Duterte. Dadayain yan o sisiguraduhin na hindi makatakbo si Inday Sara Duterte sa 2028. Kaya nga po, kinakailangan ngayon na tayo kumilos para mag-people power laban dyan kay Marcos. Hindi po illegal ang people power. Kinikilala nga po natin yan sa ating saligang batas dahil sa ating kasaysayan na nung minsan sinipa na natin ang mga hinayupaks na Marcos Sr. na ngayon dahil nga tayo nabudol, ibinalik na naman. Kinakailangan sipain natin sila, i-people power natin sila bago mag-2028 dahil yun lang ang tanging pamamaraan para makatakbo si Inday Sara bilang isang presidente at mahalal sa isang malinis na halalan. At ngayon nakikita na natin na kabahagi talaga itong impeachment at paggamit ng pondo ng bayan para masigurado na matanggal sa pwesto si Inday Sara Duterte, makasuhan ng kasong kriminal na pinangako ni Boying Remulla na kung siya talagang ombudsman, ang gagawin niya, sisiguraduhin niya na makukonvict niya, mapapakulong niya si Inday Sara Duterte at hindi na makakatakbo bilang presidente. Papayag ba kayo na as early as now, wala na tayong pag-asa sa 2028 dahil gugurgurin nila si Inday Sara kung hindi man physically gugurgurin sa larangan ng politika? Huwag na po kayong pumayag. Ngayon pa lang po, manindigan tayo, nag-people power na tayo. Ang susunod na pagtipon-tipon po, ang na-announce na namin sa Facebook, March 11. Ipakita po ninyo ang galit ninyo. Yung last naman na February 25, mga dilawan, ayaw nilang mag-down with House Marcos resign. So, walang katuturan yun. Ewan ba kung ano nangyari dyan sa apo ni Cory Aquino? Mukhang, ewan ko ba, mukhang meron atang kakulangan sa pag-iisip yan na imbis na kampihan yung kumampi sa kanyang lola na mga Duterte ng Davao noong 1986 sa kinakampihan, ay yung pumatay sa kanyang lolo na si Noynoy Aquino, ang mga Marcoses. Hello! Kayo naman po ay magbasa ng inyong kasaysayan at huwag kayong kain suka. Kakahiya kayo, mga apo pa naman kayo, no? Kinalimutan nyo na
ang sakripisyo ni Noynoy Aquino na ibinigay ang buhay, kinuha ni Marcos, at ngayon nakipagsabwatan kayo sa pwersa ng Marcos at ayaw yung sabihing aus Marcos, mga hilo. Kataklismo, Maleta, at si Barsaga. Kataklismo ho muna, sapagkat talaga pong nakakalungkot, napakalaking problema, napakalaking kalamidad yung nangyayari po ngayon dyan. Nagsimula po ito sa pagitan ng palitan ng airstrikes ng Israel kasama ang Estados Unidos, ang punteriya ay Iran. Hindi po natin pag-uusapan yung long history ng alitan ng tatlong bansang yan. Ang sinasabi ng Israel, ganun din ang Estados Unidos doon sa United Nations General Assembly, yung kanilang naganap na assembly, hindi raw po nila papalagpasin yung mga bansa o grupo o tao na palagi ang sinisigaw ay death to Israel, death to the United States of America. Kanya this is just one of the many justification apart from yung uranium enrichment o pagde-develop patuloy ng nuclear weapon ng bansang Iran na lagi pong natatarget sa pananaw ng Israel ang bansang Israel. Ganon din, ang Estados Unidos sa kanilang Pangulo si Donald Trump ay naglahad siya ng napakaraming mga pangyayari na maraming buhay na Amerikano ang nakitil, nasawi dahil sa itinuturo niyang kadadahilanan ay ang pag-uudyok o di kaya pagsuporta o di kaya yung mismong galaw ng bansang Iran. Eto na po tayo ngayon, kataklismo. Bakit? Kanina lamang ay nag-anunsyo na ho in relation to ditong kataklismo. Dapat po lahat tayo kasali sa usaping ito. Hindi po porke nasa Pilipinas tayo, hindi po tayo nalalagay sa panganib. Nasa panganib na po tayo kahit po tayo malayo sa gitnang silangan. Bakit? Ito po ang ating diskusyon. Yung Strait of Hormuz, diyan po sa Iran, ang boundary po nito, yung northern part ng Strait of Hormuz ay nasa Iran. Yung southern part niya, nasa Oman and United Arab Emirates. Yun po yung nakakasaklaw o nakakasakop dyan. Maiksi lamang po yung bukana o yung choke point kung tawagin ng strait na yan o yung body of water na yan. 33 kilometers more or less. Maiksi lamang po yun. At kayang-kayang isara, kayang-kayang barahin. Yan na nga po ang nangyari ngayon. Kasalukuyan, base po ito sa international news report ng CNN at BBC, 3 barko na ho ang tinamaan diyan sa Strait of Hormuz. Ano po yung significance niyan? Alam niyo mga kababayan, 3,000 barko ang bumabaybay, dumadaan diyan sa Strait of Hormuz kada buwan. 3,000 barko. At kadalasan, ang kargo po niyan o yung laman o yung karga o yung kargamento, langis. Langis, meron po kasing projected o tinatayang 20 million bariles ng langis kada araw. 20 million barrels of oil per day ang dumadaan diyan sa Strait of Hormuz. A day po yon, 20 million barrels per day. At around billions po ang bariles ng langis ang gumagamit, dumadaan at naseserbisyuhan ng Strait of Hormuz na yan. Ngayon po'y sinara ito ng bansang Iran. Ito po yung immediately tatama at tumama na nga sa ating mga Pilipino. 90% po ng produksyon ng Iran, 90% of Iran's oil export, yan po ay ini-import or kinakalakalaman po papuntang bansang China. Yung bansang China, mahalaga din po sa atin. Bakit? Sila po yung ating biggest trading partner pagdating sa sources of our imported products or imported needs. China po, karamihan, halos lahat galing yung mga ini-import nating kagamitan. Pagkain, raw material, tsinelas, damit, kung ano man.
kasangkapan sa trabaho, sa hanap buhay, pagkain, lahat po. Pati raw mat, semento, bakal, galing po yan sa China. Now, pag sinara po yung Strait of Hormuz, 90% po ng produksyon ng Iran na ini-import sa China diyan dumadaan. Ano po ang magiging epekto nito? Aba, since yung largest crude importer, yung China, pinakamalaking crude importer po iyan, magiging sobra sagad, grabe at agad-agad ang tama nito sa ating ekonomiya. Agad-agad at magiging grabe po ang tama nito sa ating personal at araw-araw na pamumuhay. Habang tayo po ay naghahanda para pag-usapan ang mga bagay na ito, nagsara po ang piso noong Biyernes. Nagsara po ang palitan ng dolyar kontra piso o piso kontra dolyar at 57.66. 57 pesos and 66 centavos ang halaga po ng dolyar kung pagka nagpalit mo sa piso. Nung Biyernes lang ho ito Ngayon po tanghali pa lamang, araw po ng Lunes. Wala pong trading nung Sabado at Linggo. Bago po tayo nag-live, may tinawagan tayo na mga kaibigan natin na nasa industriya ng banking. Ang nagaganap na palitan na po ngayon from 57 to 66. Agad-agad po ang tama. 58.30 na ho ang halaga ng dolyar kontra piso. So napakalaki po nito. Oras pa lamang ang binibilang natin sa pagbubukas ng trading or ng bangko. Nagbubukas po sila ng 9 o'clock from 57.66. Ngayon po ay 58.30 na ho ang halaga ng palitan ng piso kontra dolyar. Agad-agad makikita po natin. Ito nga ho yung dahil kataklismo talaga yung magiging epekto nitong nagaganap na nagsimula po ito Israel-US laban sa Iran Pero lumalaganap na po Nagiging regional na po yung digmaan. Hindi po basta conflict po ito, digmaan po ito. Bakit? Patay po yung supreme leader ng Iran. At sa international law, hindi mo basta pwedeng patayin ang leader ng isang bansa. Yan po ay tinatawag o kinokonsidera bilang act of war. Ngayon po, nangyari yan sa Iran, malinaw, gera. Nag-retaliate po yung Iran, nandyan na, binobomba yung Dubai, binobomba yung Abu Dhabi, tinamaan na ang Kuwait, ang Oman, at kung ano-ano pang mga bansa sa rehiyon dyan sa gitnang silangan. Kaya po hindi na po ito basta conflict lamang sa pagitan ng Israel at Iran, hindi po. Naging regional na at dahan-dahan po ay lumalabas na ng region. Dahil ilang oras pa lamang ang nakakalipas, nag-anunsyo na rin ang United Kingdom sa kanilang Prime Minister si Starmer na pinapayagan na nila na gamitin ng Estados Unidos ang mga base militar ng Estados Unidos sa United Kingdom basta't ito ay retaliatory or defensive strike. Kahit ano pa pong strike yan, the moment na ginamit na po yung base militar ng Estados Unidos, essentially, yung announcement na ginawa po ng Prime Minister ng United Kingdom, engaged na po, officially kasali na sila diyan sa conflict, hindi na po between Israel and Iran lamang. Hindi na po ito regional. Bakit? Pati po ang UK o United Kingdom, nagpahayag na rin ng kanilang pag-ayon na gagamitin na rin ng base militar diyan sa UK ng Amerika upang maglunsad ng retaliatory or defensive strike, whatever that means. Hindi ho kasi na paggera na hindi mo na madetermina kung ano yung offensive o retaliatory, ano yung opensiba, ano yung defensive. Basta't yan po ay nagsalpukan na, wala na pong guhit. Natawid na po yung guhit, yung nagbombahan na nung Sabado po ng umaga. So, ano po ang epekto nito sa Pilipinas? Catastrophic. Kataklismo.
Bakit? Sa pool po tayo dito mga kababayan. Sa pool po tayo dito. Ang mangyayari po nito, agad-agad, this will result in energy shock. No? Yung presyo ng kuryente, papalo po yan. Papalo po yan. Yung presyo ng langis, papalo po yan. In fact, habang tayo po ay nagla-live, nag-anunsyo na ho ang mga gas company. Bukas, mga kababayan, yung may mga sasakyan, magpakarga na po kayo bago ho dumating ang 12 midnight mamaya. Magpakarga na po kayo, makakapag-save pa kayo. Ang gasolina ho ay aangat bukas ng 1 peso and 90 centavos per liter. Agad-agad po yung epekto, kaya kataklismo. Ano? Yung diesel, papalo po ito, madadagdagan po ito ng 1 peso and 20 centavos per liter. Ano? At yung kerosene, madadagdagan po ito ng 1 peso and 50 centavos per liter. So agad-agad po yung naging epekto ng digmaan na nagaganap ngayon. Nagsimula sa pagitan lamang ng Israel at Iran, na backup po niya ay ang Estados Unidos. Naging regional po no, nag-retaliate ang bansang Iran, nagkabombahan sa Abu Dhabi, sa Kuwait, sa Oman, sa Bahrain, naging regional na po eh. At dahan-dahan na po lumalabas ng region sapagkat kasali na rin po opisyal ang United Kingdom. Incidentally, nais ko pong ipahatid ang aking pagdadalamhati at pakikiramay sa pamilya ng Pilipinong caregiver na nasawi po nung bumawi ang Iran at nagbagsak po ng bomba diyan sa Israel. Ito po yung unang ibinalita kahapon ng BBC na ito po yung na-identify nila na yung caregiver na namatay kahapon diyan po sa Israel ay isang Pilipino. No? Nasa pahayagan na rin naman po yung kanyang pangalan. Nakikiramay po ako, taos-puso sa pamilya, sa naiwan at mga naulila ni Mary Ann Velasquez de Vera. Ano? Ito po yung immediate na epekto sa atin ng nagaganap na gera. No? Ang immediate po rito, immediate energy and price shock. Yan na po yung fuel. Pumalo na po agad. Nag-anunsyo na po, ulitin ko mga kababayan, kung meron po kayong natitirang pandagdag ng inyong gasolina, marami pong salamat sa mahigit 2,000 live viewers natin on a Monday, after Monday noontime. Marami pong salamat sa inyong pagtutok dito sa ating edisyon ng podcast ngayon, Kataklismo, Maleta at Barsaga. No? So ipanawagan ko sa inyo, kung meron po kayong konting na itatabi para po makatipid, sayang, malaki din po ito eh. Tataas po ang presyo ng, kunin ko lang, si Ives or Ives Toralba Asis. Nag-price increase na din po dito sa Australia ang fuel. Tama, kasi po tataas pati yung transportation cost. Pag sinaraman po yung mga linyang kung saan nagkakaroon ng conflict, maghahanap po ng longer route yung ating mga barko. Pagka mas mahaba po yung rota nila, mas marami pong crudo ang kinakailangan nilang gamitin. Mas maraming crudo, mas maraming overhead, ipapasa po nila yan sa consumer. No? So, Ives Toralba Asis, maraming salamat sa information. Dito po sa Pilipinas, magkarga na po kayo bago kayo umuwi. Mamaya, pagkagaling po sa eskwela, trabaho, hanap buhay, meeting, kusan man, o yung mga may oras po ngayon, pakarga na po kayo, makaiwas sa mahabang linya. Ang gasolina ho ay tataas ng 1 peso and 90 centavos per liter. Ang diesel po, 1 peso and 20 centavos per liter. At ang kerosene ay 1 peso and 50 centavos per liter. Ano po ang significance nitong mga presyong binanggit ko? Alam mo ninyo, simula ang pagbubukas ng bagong taon, 2026, ang tinaas na po ng produkto ng gas ay 4 pesos and 80 centavos.
Ang diesel po, mahalaga po ang diesel kasi po ito po yung ginagamit ng mga ordinaryong tao. Tayo, trabaho, sinasakyan natin ang mga bus sa pampasada, yung mga jeepney, diesel po yan. Yung diesel po, simula na nagbukas ng taon, nagtaas na po tayo, nagtaas na po ito ng 8 pesos and 20 centavos. Samantalang ang kerosene, nagtaas na po ito ng 6 pesos and 20 centavos. Yan po yung sinasabi nating immediate energy and price shocks. Pag nagtaas po ang mga presyong produkto ng petrolyong ito, kasunod na po dyan ang presyo ng kuryente. Kaya po talagang sapul tayong mga Pilipino, well, economically, kahit po tayo'y malayo, inaabot po tayo ng epekto ng giyera na nagaganap ngayon dyan sa Middle East. Ano? Dahil nga, yung 90% of our fuel or oil needs nanggagaling po iyan sa Middle East. Bakit? Sapagkat ang Pilipinas po ay net energy importer. Meaning, yung 90% po niyan ng ating fuel needs, imported po yan. Ngayon nagkakagulo sa gitnang silangan at hindi na lamang po basta regional, pumosisyon na rin na matibay ang United Kingdom at sila po ay bahagi na ng nagaganap na sigalot o gerang ito, sapul po ang mga Pilipino rito. At syempre, tataas po yung production cost. Sa mga manufacturing, tataas po yung transportation cost. Kawawa muli, hindi lamang po yung mga manggagawa, pati po yung ating mga magsasaka, yung ating mga mangingisda, yung gumagamit ng diesel. Siyempre, huwag po nating kalimutan yung ating mga kasamahang driver at operators at samahan ng mga jeepney, public transport, jeepney, bus operators na lahat po ay sapul dito sa pagtaas ng mga pangunahing presyo ng produktong petrolyo. Ano? Pangalawang epekto po nito, siyempre, yung inflationary pressure. Dito muna tayo sa kataklismo sapagkat hindi natin pwedeng ipagbahala ang nagaganap na ito. Yung iba sasabihin, malayo tayo dyan. Hindi tayo kasali dyan. Kasali po tayo whether we like it or not. Indirectly, for now. For now, indirectly for now. But to a large degree, to a large extent, kasali po tayo dyan directly. Ngayon, directly, bakit? Pag-uusapan natin yung epekto nito sa ating mga halos 2 milyong kababayang Pilipino who are living, working, and sojourning in the Middle East. 2 milyon po iyan. Kaya kasali tayo dyan. Pag-usapan din natin, ano na ang ginawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos patungkol sa pagsisiguro sa kapakanan at pagtingin sa kapakanan ng ating mga mahal na overseas Filipino workers at iba pa nating mga kababayan, ulitin ko, living, working, or sojourning in the Middle East. Yung risk po sa ating mga OFW, tatandaan natin, nabanggit ko kanina, isang kumpirmado na isang Filipina ang namatay, yung caregiver dyan po sa Israel. At alam ho ninyo, wala pong halaga ang buhay. Yung isa pong yan, one too many po yan . Hindi po tayo nagbibilang dahil sila'y bahagi lamang ng statistics, hindi ho. Bawat buhay ho talaga ng ating mga kababayan dapat pahalagahan. Bukod po dyan, 9% of our GDP ang contribution po ng remittances ng mga overseas Filipino workers. Ito po yung any disruption in their employment. Pag naputol po yung kanilang employment dahil hindi po ma-contain o hindi po mapigil ang higit pang paglala at paglawak ng gerang ito, marami po sa ating mga kababayan ang kanilang employment ay nanganganib. At marami naman din ho na kahit hindi nanganganib ang kanilang employment, pakiramdam nila at totoo naman ang buhay nila ay nasa panganib
mas nanaisin pa ho ng marami sa ating kababayan na umuwi na lamang. Yan din natin mamaya pag-uusapan. Meron bang kahandaan ng immediate repatriation ang administrasyon ni Bongbong Marcos? Ilang araw na po itong gerang ito, pangatlong araw na po ito eh. Hindi ba? So ano na ang ginagawa nila? Delikado po yung ating mga kababayan, yung ating mga overseas Filipino workers. Kaya po sana ay pagtuunan ito ng pansin ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Subalit nakakalungkot, ngayong araw, alam ho ng ating mga kongresista, mamaya tatalakayin natin yung mali-maleta, alam na mga kongresista na kung hindi nila alam, hindi rin naman nakakagulat, na merong higit kumulang 2 milyong overseas Filipino workers or Filipinos, again, living, working, sojourning in the Middle East. Lumalaki po itong conflagration na ito. Hindi na lamang po simpleng away sa pagitan ng Israel at Iran. Sumali na po ang Amerika, engaged na po ang United Kingdom at lumalawak na po, regional na po siya. Ano po ang nakatakda sa schedule o agenda ng House of Representatives ngayong araw? Ang impeachment deliberation pa rin ni Vice President Inday Sara Duterte. Mga kababayan, yung mga mahigit sa 2,000 live viewers po natin, sana ho ay i-share ninyo ang ating live podcast episode ngayon. Yung mga nasa YouTube, yung mga nasa Facebook, para po higit ang makanood at higit po ninyong maunawaan yung epekto po nung kataklismong ito na nagaganap sa gitnang silangan na inuuna pa po nung ating mga empleyado. Empleyado lang po natin yan yung mga mambabatas sa mababang kapulungan. Priority po nila ay ang deliberation ng Inday Sara impeachment ngayong araw. Hindi po nila priority ano ba yung maaaring gawin para ma-repatriate yung mga Pilipinong nais nang lang umuwi at dito na lang sapalaran kesa po madali doon ng whether friendly or hostile fire diyan po sa gitnang silangan. Wala pong kahandaan eh. So, ito po yung dapat din nating pagtuunan ng pansin. Ano ang ginagawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos? Nakatuon ba tayo? Whole of nation ba ang ating approach para masiguro yung kaligtasan at matiyak na nasa mabuti ang magiging kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers? Lahat ng Pilipino who are living, working, sojourning in the Middle East. Paano? Yung mga na-stranded na Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Paano yung mga na-stranded na returning overseas Filipino workers sa kanilang employer? Meron na bang binibigay na assistance, alalay, ayuda ang administrasyon ni Bongbong Marcos? Nakakailang araw na tayo. Canceled po ang karamihan kung hindi man lahat ng flights sa Middle East. Nagsara po yung napakaraming airspace kasi nga nagpapalitan na sila ng mga missiles at syempre kung anuman ang eroplanong banyaga na pumasok sa airspace mo, talagang mag-aalala ka. Kaya po kansilado yung napakaraming flights. Pag kinansila mo po yung napakaraming flights, alam ito nung lagi ko nakakasabay. Pag ako ay naiimbitahan sa labas ng bansa, sa eroplano, sa airport pa lamang, yung ating mga seafarers. May mga connecting flights po yan, may mga port of entry po sila, doon sila sasakay. Paano yung kanilang kontrata? Hanggat hindi po sila nakakabalik, nakakasampa ng barko, paano po yung kinabukasan at kakanin ng kanilang pamilya sa pang-araw-araw? Meron na bang ayuda? Meron bang akap? Meron bang AIX? Meron bang 4Ps? At kung ano-ano pang ayuda na handang ibigay ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Pati po kasi yung ating mga seafarers, absolutely, they are in harm's way. They are in danger of getting hit by missiles, by hostile or friendly fire coming from wherever they are. Kung sino man po ang magpapalipad ng kung anumang bomba o bala, o sino man po ang aatake o dedepensa. Ngayon, speaking of
Kaya po inatake ng Iran yung mga karatig, yung mga kapitbahay niya sa rehiyon sapagkat ang sabi ng Iran, ito ay retaliatory at defensive measure nila. Ang inatake nila ay yung mga lugar kung saan merong US military bases. No? Wala naman, hindi nila kalaban ang Oman, hindi nila kalaban ang Dubai, hindi nila kalaban ang Bahrain, subalit hindi nila kalaban ang Abu Dhabi. Kaya lang, ang pag-atake daw nila essentially is a form of self-defense sapagkat inunahan na nila yung paggamit sa mga US installation or bases na ito. Delikado rin po tayo dyan. Kataklismo po iyan. Bakit? Pansinin po nyo yung nangyayari ngayon dyan sa gitnang silangan. Umatake yung Iran. Inatake yung mga bansa kung saan yung bansang yon is playing host to US military bases. Ang Pilipinas, ganyan din po ang estado. Magandang pag-usapan natin din dito sa ating pamagat. Kataklismo po, huwag nating antay mangyari yun. Because ang Pilipinas ay hosts sa napakaraming US military bases. Meron po ako nakausap na isang journalista nung tayo po'y nangangampanya at sabi niya, hindi naman US bases ang EDCA. Sabi ko, paano hindi naging US base ang EDCA? Nandiyan, ano ba ang definition ng US military base? Hindi ba nandiyan yung tropa nila? Nandiyan yung installation nila, nandiyan yung building nila, at nandiyan yung armas nila. Ano ba meron sa EDCA? Di ba nandiyan lahat yan? May missile, may sundalo, may armas, merong lahat. So wag na tayong magpaka-demure, wag na tayong magpakunwari inosente o ignorante, yung EDCA ho, US military base. At marami po yan sa talaan siyang yung alam ng Pilipino, yung ipinaalam sa Pilipino. Pero hindi na po natin alam gaano talaga karami yan. Ngayon, dahil sa EDCA, we could also be, I'm not saying we are, not yet, and I hope not, but we could also be a target of retaliatory attack. Bakit? Kung mag-preemptive din sila, sabihin guloy na natin yan bago pa nila magamit. At mahalaga din pong pag-usapan natin ito in the context of the internal conflict between China and Taiwan. The conflict between China and Taiwan, that is not our war. Hindi po natin gera yan. Nakita nyo na po, I am taking advantage of what is happening now in the Middle East to discuss this amongst you. So nakikita nila yung visual. Nanonood naman siguro kayo ng foreign news, local news, wag na po yan. Yung mainstream media natin, wala yan. Wala yan. Yung foreign news.